Pero ano ba yung mga pangyayari sa bogus hearing na yan? Sige, balikan po natin unti-unti. Si Senator Tito Soto, itinangging tumanggap ng maleta mula sa ex-marine. Sabi niya nga po, hindi po yan kapatol-patol, no? Huwag kayong patol ng patol, sabi niya. Itinanggi ni Senator Tito Soto ang alegasyong tumanggap umano siya ng 5 maleta noong 2024 mula sa mga di umano'y bodyguard ni dating Representative Saldico. Ayon kay Soto, hindi niya bibigyan ng bigat ang paratang dahil hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025. OMG! Noon pa yan sinabi ko, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. Kaya talagang basag itong testimonya ng mga nagpapakilalang ex-marines po na ito eh. Idadamay nila si Tito Soto, hindi pa naman ito senador. Anong magiging impluensya ni Tito Soto kung hindi siya senador? Paano siya makaka-impluensya sa budget? Kasama na rin siyempre yung akusasyon kay Leila de Lima na hindi pa naman po siya kongresista nung mga panahong iyon. Tapos bumanat pa itong si Marcoleta, mga tol, na sinasabing marami daw pong bayarang media, no? Diyan po sa Senado. Kaya nagsalita na po ang Presidential Task Force on Media Security. Dito po sa kanilang inilabas na pahayag, ipatagalog po natin muli kay ChatGPT, babasahin ko po sa inyo mga tol. Presidential Task Force on Media Security press release ngayon pong June 4, 2026 tungkol sa mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta laban sa mga mamamahayag. Sa dami-dami ng kakalabanin mo, Marcoleta, mga media personnel pa. Dapat binanatan mo na lamang ang mga kapwa mo politiko. Mag-aakusa ka ng bayaran sila. Dapat inilalabas mo ang ebidensya o sabi nga dito, mag-public apology ka. Ipinapahayag ng Presidential Task Force on Media Security ang pagkabahala nito sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na ang ilang miyembro ng media, partikular ang mga nagko-cover sa Senado ng Pilipinas, ay mga bayaran o binabayaran upang magsagawa ng mga pag-atake o paninira. Ang ganitong pahayag ay hindi lamang walang sapat na batayan, kundi nagdudulot din ng seryosong banta sa seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag na gumaganap ng mahalagang papel sa ating demokrasya. Sa isang pagpupulong sa Senado noong Hunyo 4, sinabi ni Senador Marcoleta, kayo pong mga partisipan sa media, marami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko sa inyo ito, mayroon po bang magsasalita para sa kanila na tumutukoy sa iba pang miyembro ng Senado? Ang ganitong malawakang akusasyon ay nakakasira sa kredibilidad ng media at maaaring maglantad sa mga mamamahayag sa posibleng panganib. Tungkulin ng mga mamamahayag na mag-ulat ng tumpak at walang kinikilingan at mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang mga tagapagbantay ng pananagutan at katotohanan. Si Senador Marcoleta, na matagal nang nagsusulong ng pananagutan, ay dapat sumunod sa mga prinsipyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang mga paratang o kaya'y bawiin ang kanyang mga pahayag at humingi ng paumanhin sa mga mamamahayag na maaaring mali niyang naparatangan. Ang paggamit ng mapanirang pananalita laban sa media ay hindi nakatutulong sa maayos na talakayan. Sa halip, nilalagay nito sa panganib ang pundasyon ng demokratikong proseso sa pamamagitan ng pagtatakang impluwensyahan ang opinyon ng publiko laban sa mga taong may tungkuling panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Muling pinagtitibay ng PTFOMS ang panawagan nito para sa paggalang sa mga mamamahayag at binibigyang diin ang anumang kritisismo laban sa media tulad ng iba pang usaping pampubliko ay dapat nakabatay sa mga napatutunayang katotohanan. Sa ganitong paraan lamang natin masisiguro ang isang ligtas at maunlad na kapaligiran para sa kalayaan sa pamamahayag, isang mahalagang haligi ng ating demokratikong lipunan. Yan po ang pahayag ng Presidential Task Force on Media Security. Sila po ay nananawagan kay Senador Rodante Marcoleta na ilabas ang mga ebidensya ng kanyang akusasyon or humingi ng paumanhin sa mga tinatawag niyang bayaran. Tingnan natin kung ano ang magiging tugon dyan kinalaunan nitong si
Rodante Marcoleta. At kaugnay naman po ng akusasyon nito pong 18 ex-Marines kay dating Senador Antonio Trillanes, muli pong itinanggihan ni Trillanes. Dito po sa balita ng GMA News, former Senator Antonio Trillanes Deport categorically denied allegations by 18 ex-Marines that he received money from former Representative Saldico. He also pointed out to the denial issued by the International Criminal Court, saying the ICC has also made a statement denying they received money from me or any other person in relation to the cases here in the Philippines. Biruin mo, pati ICC idadamay. Kasi alam naman natin na kaya nila dinadamay ang ICC mga tol dahil nakakulong na ngayon doon si Rodrigo Duterte at haharap sa paglilitis kinalaunan. No? At ang malaking katanungan din sa akin ngayon dito, makakadagdag kaya ito sa mga kasong kinakaharap ng 18 ex-Marines po na ito at tina-attorney ni Levy Balicod? Kasi nauna na silang sinampahan ng mga personalidad na atin pong binanggit, katulad ni Trillanes. Tandaan po natin, yung nangyaring hearing kanina ay bogus hearing kung tawagin ng majority. That was unofficial, hindi po yun protected ng mandato nila bilang senador, kaya lahat ng mga nag-transpired po doon at ito ay in-stream nila sa social media, I believe this is my ordinary opinion lamang, pwede pong maging basihan para po muling magsampa ng kasong cyber libel ito pong si dating Senador Trillanes at iba pang mga personalidad na kanila pong binanggit sa paninira sa hearing po na yan. At eto naman si Pia Cayetano, maingay ngayon. Baka naghahanap lang ng kamusta ito, mga kapwa senador diyan sa mga kapwa niya senador diyan sa Senado ngayon, ha? Majority, kamustahin niyo naman itong si Pia Cayetano. Baka kailangan lang kamustahin para hindi na umiyak, ha? Baka umiyak na naman Pero dito sa balita ng 1PH, binanatan ni Senator Pia Cayetano ang new majority sa ilalim ng pamumuno ni Sherwin Gatchalian matapos tawaging bogus hearing ang Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, June 4, na pinangunahan ng Cayetano Block. Ayon kay Senator Pia Cayetano, malinaw sa rules na kailangang ihalal ng majority vote ng lahat ng miyembro ang mga opisyal ng Senado. Indeed, yung Blue Ribbon Committee, inihalal kahapon ng majority at ang chairman nun, hindi na ikaw, Pia Cayetano. Ang chairman nun ay si Erwin Tulfo. Anyway, lagpasan na natin yan. Tapos binanggit na natin kanina to, suspended until further notice ang Cayetano Blocks Flood Control Probe. Alam naman natin mga tol, kahit ulit-ulitin nila yon, wala yung magiging visa. Wala nga silang kasama kanina na staff ng Blue Ribbon Committee. Ang mga nandoon, mga staff lang mismo ng mga senador na ito. No, paano magiging official ang proceedings? Even ang YouTube channel at Facebook page ng Senate of the Philippines, hindi ni livestream yung kanilang hearing. Kaya wala talagang record. Lahat ng mga sinabi nila doon, hindi pasok sa official record ng Senate of the Philippines. At syempre, ito na ngayon yung kumpletong listahan na mga pinagbabanggit na mambabatas ng 18 ex-Marines po na ito. Sabi po dito, ito ang mga mambabatas na umano'y pinadala ng mali-maletang may pera ayon sa 18 ex-Marines. Tingnan nyo mga tol yung composition. Lahat po ito binira si Sara Duterte sa nangyaring pagdinig either sa budget at sa impeachment process diyan po sa House of Representatives. Si former Representative Franz Castro at former Representative Arlene Brosas, kung babalikan po natin ang nakaraan, sila yung partikular na kongresista na nagbulgar na in 19 days, meron daw pong 125 million pesos confidential funds na ginasta itong na naubos sa loob lamang ng 19 days itong Office of the Vice President sa pamumuno nitong si Sara Duterte. O baka magtaka kayo, bakit 19 days yung binanggit mo? Kasi yun yung impormasyon na una po nilang nakalap. Pero during budget deliberation sa plenaryo, ang noon ay nagtatanggol sa budget ng OBP na si noon ay kongresistang Estela Kimbo umamin. Hindi po 19 days, 11 days lamang. Nasyak ang lahat. No?
11 days pala na gastos ang 125 million pesos confidential funds. Kaya anong ina-expect natin? Kasama sa sinisiraan ngayon ng 18 ex-Marines. Si Representative Leila de Lima, kasama kasi naging kongresista na siya ngayon, no? At kasama po siya sa talagang gawa ng mga tamang pamamaraan. I should say, naging bahagi ng proseso ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte diyan po sa House of Representatives. Kaya dinamay na siya rito. Pero kung babalikan po natin, hindi pa po siya kongresista noong 2022 hanggang 2025. In fact, sa 2022 and the early months of 2023, nakakulong pa itong si Leila de Lima dahil po sa mga trump-up charges na ipinail sa kanya ng Duterte administration. 3 po ito. Puro may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At lahat po yan, napawalang sala si Leila de Lima. Kaya ang hirap pong paniwalaan talaga ng sinasabi nila na sangkot din si Leila de Lima. At alam din naman natin na si Congressman Sandro Marcos, kaya nila binabanatan dahil napaka-outspoken na rin po nito laban sa mga Duterte. At naging maugong na nung una, siya pa nga ang pumirma doon sa 215 na kongresista last 2025 kung saan unang inimpeach ng House of Representatives itong si Sara Duterte. At napabalita din na ngayong 2026, si Congressman Sandro Marcos din ang nanguna para makakalap ng mahigit sa 200 pirma mula sa mga kongresista para paboran ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Nakikita niyo yung motivations, mga tol? Lahat ng mga binabanggit na pangalan so far na pinapaliwanag ko sa inyo ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Sara Duterte.